Test na 150 hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Joey Villarama, Patrol ng Pilipino. Batang babaeng nawawala sa Benguet, natagpuan ng kanyang mga magulang na nakalibing sa loob mismo ng kanilang bakuran. Nagpapatrol si Butch Menizabal. Di makapaniwala ang pamilya Basilio na bangkay nang matatagpuan ang kanilang 4 na taong gulang na anak na si Jerlyn. At ang masakla pa, sa mismong taniman pa ng sayote ng pamilya sa likod ng kanilang bahay, nadiskubre ng kanyang lolo ang naaagnas na labi ng biktima. Nakita niyang parang yung lupa. Ginano niya sa sa hawak niyang itak. Nakita niya yung sinilas ng bata. Oktubre nung isang taon nang huli nilang makitang naglalaro ang anak. Hindi ko pala alam na yun na pala ang huli naming pagkikita. Sa inisyal na investigasyon ng Scene of the Crime Operatives Cordillera, PNP, ginahasa ang bata bago pinatay. Sexual abuse may had been committed due to the fact that the apparel, the undergarments were separately with the decomposing cadaver. Inala ng PNP, tagaroon din lang ang salarin. Lalo't labas-masok ang mga tao sa taniman ng sayote. May leads kasi may last week lumabas ng warrant of arrest niya. Butch Menizabal, Patrol ng Pilipino, Benguet. Patay naman ang isang hininalang snatcher dahil sumunay pambubugbog ng 4 na pulis sa San Andres Bukid sa Maynila kaninang madaling araw. Kwento ng pinsan ng biktima, pauwi na ang biktimang si Jonathan Cariando nang damputin ng mga pulis sa kabaan ng Railway sa Osmeña Highway. Pinukpok daw ang biktima at kinaladkad pasakay ng pulis patrol. Kinilalang 4 na pulis na sina SPO2 Romulo Salvador, SPO2 Eric Florentino, SPO2 Alvin Chong at si SPO1 Florendo Petilo. Depensa nila, taong bayan ang bumugbog sa biktima. Pero ayon mismo kay PNP Chief Abilino Razon, iimbestigahan ng mga pulis at parurusahan kung mapapatunayang nagkasala. Pagsasanay ni People's Champ Manny Pacquiao sa Titanium Training Center sa San Francisco, pinuksan sa unang pagkakataon sa kanyang mga fans at media. At Christine Herbosa at Oyo Boy Soto, sweet na nakijamming sa concert ng R&B artist na si Neo sa pagbabalik ng TV Patrol, Sabado. Mga praktikal na paraan para makaiwas sa trahedyang dulot ng sunog. Nagpapatrol, Atom Araulio. Nag-ikot ang mga truck ng bombero sa Kalakhang, Maynila bilang hudyat ng simulan ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Sa kick-off ceremony na ginanap sa Quezon City Circle, binigang halaga ng Bureau of Fire Protection ang pagtutulungan ng komunidad at mga bombero sa paggadlang sa sunog. Ang fire hazards ay 24 hours yan. Kaya tagulan yan, kaya bagyo yan, kaya may earthquake yan. Yang sunog, hindi natin maiwasan yan. Kung di raw kasi magtutulungan ng lahat ng sektor, mauulit lang ang tulad ng nangyari sa isang mall sa Baclaran kung saan inabot ng isang araw ang sunog na tumupok ng milyong-milyong pisong paninda. In direction of the wind, malakas talaga yung hangin. At the same time, talagang naubusan kami ng tubig. Isa sa mga trust namin for this Fire Prevention Month is yung giving away of, yung parang calling card siya. Pinaalala rin muli ng mga bombero ang ilan sa mga tips ng para maiwasan ng apoy. Huwag i-overload ang mga saksakan ng kuryente ng maraming appliances at ilaw. Regular na siyasatin ng mga outlet at electrical wiring sa loob ng bahay. Ilayo ang mga nakasinding kandila o gasera sa mga madaling masunog na bagay tulad ng kurtina. Huwag magsigarilyo sa kama. Ilayo ang mga posporo at lighter sa mga bata para hindi mapaglaruan. At linisin ng regular at siguraduhin walang tagas ang mga LPG tank. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. Muling nagtaas ang presyo ng kanilang mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Hating gabi nang magtaas ng 50 sentimos kada litro ng gasolina, diesel at kerosene ng Shell. Sinundan naman ito ng alas 6 kaninang umaga ng Caltex at Petron. Bukas naman, alas 6 ng umaga, inaasahang susunod na ang magtataas ang total. Ito'y bunsod pa rin ang pagtataas ng halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado. Binuksan sa publiko ang pagsasanay ni Manny Pacquiao sa Titanium Training Center sa downtown San Francisco, Amerika. Sa kanyang punch meets exercise, ipinakita ni Pacman na nasa kondisyon siya para tapusin ang unfinished business laban sa WBC Super Featherweight Champion na si Juan Manuel Marquez. Ito na raw ang pinakamatindi niyang paghahanda para sa isang laban. Tumanggi namang magbigay ng prediksyon si Coach Freddie Roach, pero malaki ang kumpiyansa nito sa People's Champ. Tumagal lamang ng 20 minuto ang workout ni Pacman
at pagkatapos ay nagbigay ng kaunting panahon para sa kanya mga fans bago bumalik ng Los Angeles. Dinagsa ng libu-libong taong kauna-unahang concert ng R&B Prince na si Neo sa The Fort sa Taguig kagabi. Kasabay ng mainit na interfaith rally sa Makati. Nagpapatrol, Ginger Codejero. Habang taas kamaong nagsisigawan ng mga nagpaparesign kay Pangulong Arroyo sa Makati kagabi, taas kamay ring nagkakagulo ang libu-libong fans ni Neo sa kanyang unang concert sa Pilipinas. Dinumog pa rin ang concert ng R&B Prince sa Araneta Coliseum sa kabila ng malawakang kilos protesta na tinutukang na maraming taga Metro Manila. Walang tigil ang sigawan ng mga tagahanga ng Grammy winner, lalo na nang kantahin nito ang kanyang chart-topping hits. Hindi pinalampas sa mga celebrities ang pagkakataon ng makapanood, kaya maaga pa nakapwesto na sina Dr. Vicky Bello at Hayden Go, Danica Soto at Mark Pingris, at ang sweet na sina Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. Nag-aaway man ang ilang magkakalaban sa politika kagabi, hindi ito duma sa mga nakikanta kay Neo. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Ang ikasyam na taon ng takbo para sa kalikasan campaign ng DZMM sa Quirino Grandstand sa Maynila, tampok po sa tambayan ni Mark Logan. Tulad ng mga nagbabagang balita na lagi nilang pinaarangkada, pinamunuan muli ng mga batikang broadcasters ng DZMM ang takbo para sa kalikasan sa ikasyam nitong taon. Nga principal beneficiary natin dito, ang La Mesa Watershed, isa sa mga proyektong sinusuportahan ng Bantay Kalikasan ng ABS-CBN Foundation. Bukod sa mga kilalang anchors ng DZMM, hindi nawala sa takbuhan itong si Kabayan, kasama si Katapat at si Juday. Andun din si ABS-CBN Foundation Managing Director, Gina Lopez, na siyang tagapagtaguyod ng Bantay Kalikasan, ang pangunahing beneficiaryo ng fund run. Baga si 30 anyos na itong sila Tatang, pero humahataw pa rin sa taktuhan. Mga ilang minuto niyo tinapos? Ngayon 30 minutes eh. 30 minutes ang inapot, di 3 days Hindi naman na kailangan ni Zorro ng kabayo para umarangkada sa pagtakbo. Kung handa na kami, lahat runners kami! We, Zorro! We are great! No mercy, no mercy. No mercy, Zorro. You can see me? Mark Logan, Patrol ng Pilipino. At yan ang TV Patrol World. Hatid namin ang mga balitang kailangan yung malaman ngayong Sabado. Dahil kung nasa ang balita, naroon kami. Maraming salamat at Pilipinas, umasenso ka.